Ibang mga aktibidad, nakalinya daw ho ngayong araw para ho sa paggunita ng isang dekada. Ika-10 taon na po ng Super Typhoon Yolanda. Nasa linya ho natin live mula ho dyan sa Tacloban, Leyte, si Bombo Max Montesa. Bombo Max, ang Bombo Radyo Tacloban. Bombo Max. Bombo Genesis, ginugunita ngayong araw sa buong Eastern Visayas ang ika-10 taon matapos manalasa ang super bagyong Yolanda. Iba't ibang grupo at ganun na rin ang mga local government units sa buong Leyte at Samar Islands ang naglatag ng mga programa upang bigyan ng importansya at alaala ang nangyari sa mga lugar na sinalanta ng super bagyong Yolanda 10 taon na ang nakakalipas. Isang dekada na nagmagmula ng manalasa ang bagyong Yolanda pero bakas pa rin ang iniwan nitong pinsala at ganun na rin ang mga pagbabago na idinulot nito sa mga tao at pati ang pamumuhay nito. Tuloy-tuloy pa naman ang pagbangon at pagbibigay ng mga permanent housing para sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda na kung saan ang ilan sa mga ito ay naibigay na at na-turn over sa mga biktima. Sa bayan ng Tanawan, Leyte na isa sa mga pinadapa ng bagyo noong 2013 ay nagkaroon sila ng novena masses na nagsimula pa noong October 31 at ngayong araw ay magkakaroon din sila ng wreath-laying ceremony. Sa bayan naman ng Palo, Leyte ay nagkaroon kagabi ng vigil mass at ganoon na rin ang isang orchestra concert na kung saan nagtanghalang iba't ibang paaralan at ganoon na rin ang Palo Culture and Arts Organization o PICAW. Kabi-kabila naman ang inilatag na mga programa ng Tacloban City Government bilang paggunita sa ika-10 taon ng Yolanda, kabilang na dito ang programa sa Tacloban City Convention Center na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Maria Lumentabao, head ng Tacloban City Tourism Office, na ngayong taon ay magiging kakaiba ang paggunita dahil mas bibigyan nila ng prioridad ang mga naging aral na iniwan ng Yolanda sa mga taga Leyte at Samar. Dagdag pa ni Tabao na mag-move on ang mga nasalanta pero hindi naman raw ito nangangahulugan na kakalimutan ang mapait na sinapit ng mga biktima ng Yolanda. Narito ang naging bahagi ng ating pakipagpanayam kay Maria Lumentabao, head ng Tacloban City Tourism Office. Let Yolanda serve as a very hard example if we do not take care of our environment, because if Mother Nature, pag bumalik sa atin, mas malala ang balik sa atin. We commemorate because sabi ko nga, we will always remember. We will move on, but we will not forget. Sabi nga, we move on, di ba? It's time that we feel sorry for ourselves. It's time na we stop feeling sad, di ba? It's time to celebrate life. For us na natira dito, di ba? For us na nandito pa, let us celebrate life because life is precious. Especially ngayon, di ba? Life is short. Do not make it shorter, di ba? So, we move on. We remember our loved ones, but we who are still here, we move on, improve. Let Yolanda. Ang naging bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay Maria Lumentabao, head ng Tacloban City Tourism Office. Samantala, ipinasilip naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang ipinapatay yung Eco Park sa New Kawayan sa lungsod upang ipakita o simbolo ng pagbangon, pag-asa at katatagan na ipinamalas ng mga Taclobanon na humarap sa matinding pagsubok mula noong nanalanta ang bagyong Yolanda. Dagdag pa nito na maliban sa pasyalan, inaasahan din ng alkalde na magtatayo sila ng sports complex, coffee house, Indigenous Trees Preservation Park, business stops, gymnasium at iba pa. Bombo Genesis, Bombo Ever, inaasahan naman na ngayong araw ay pangungunahan din ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng house and lot sa 3,000 na mga benepisyaryo dito naman sa Tacloban City. Bombo Genesis, Bombo Ever. Okay. Quick comparison lamang tayo, Bombo Max. Mula nung day 1, nung after na nalasa itong Super Typhoon Yolanda at ngayon, ano yung nakita nating pagbabago ngayon dyan sa inyo? Yes, so Bombo Genesis, actually malaki at marami yung mga naidulot ng mga pagbabago matapos nga manalasa ang super bagyong Yolanda. Mas nagbigay ito ng oportunidad para naman sa mas maraming mga Taclobanons, ng mga Liteños at pati na rin yung mga naninirahan sa probinsya naman ng Samar. Regarding sa development, Bombo Genesis, talagang malaki ang ipinagbago ng Tacloban, ng lungsod ng Tacloban matapos manalasa ang super bagyong Yolanda at tuloy-tuloy ito Bombo Genesis na nararanasan naman ng mga Taclobanon. Maraming salamat, Bombo Max. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!